Actually ngayon is negative 23, pero hindi pa yan ang temperature na maranasan namin dito kasi paangat pa yan. So bukas, Wednesday, Thursday, Friday, so the following days mas lalamig pa kasi sa weather forecast is abot na mga Hi guys, good morning sa inyong lahat dyan. Good morning, good afternoon, and good evening kung saan man kayo naroroon. Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat. So, for today's video guys, gusto ko lang share sa inyo winter here sa Canada ngayon. And ito, kung napapansin nyo, balot na balot ako. Napakalamig ng panahon ngayon. So, bale, kagagaling ko lang ng clinic. Actually pa-check up lang ako kasi medyo sinisipon at saka medyo hindi maganda pakiramdam, so wala akong pasok ngayon. Actually naka-leave talaga ako ngayon, and at the same time kumbaga ginamit ko na lang din tong panahon na to na wala akong pasok na pumunta ng clinic kasi hindi naman ganun kadali rin magpa-check up kung may pasok ka. So ngayon share ko lang sa inyo guys kung gaano kalamig ngayon dito. Actually ngayon is negative 23, pero hindi pa yan ang temperature na maranasan namin dito kasi paangat pa yan. So bukas, Wednesday, Thursday, Friday, so the following days mas lalamig pa kasi sa weather forecast is abot na mga 30 plus up to maybe di ko alam kung baka pumalo pa ng 40, negative 40 so talagang sobrang lamig, parang triple ng freezer. So kaya ito, ganito talaga dito sa Canada guys. So kung dun sa mga papunta pa lang dito na nagbabalak or papunta na, siguraduhin nyo lang na bumili kayo ng talagang winter attire. Hindi yung parang jacket na parang okay na, or akala nyo yung jacket nyo na makapal okay na. Hindi, dapat tingnan nyo talaga kung yung jacket na dala nyo or bibilhin nyo is talagang pang negative talaga na jacket, negative pang negative 15 and below ba. Wag yung negative lang 5 or pang 0 degrees kasi hindi talaga siya sasapat. Iba kasi yung iba talaga yung quality pag panglamig talaga na pang winter, yung purong winter. Pero depende rin naman. Alam niyo kung bakit. Kasi depende kung saan din kayong province ng Canada. Malay nyo baka sa Vancouver lang kayo or baka nasa mga areas like Victoria, yung mga hindi talagang notorious ang winter. Dito kasi sa amin sa northern kami. Kumbaga ika nga yung para sa Game of Thrones, the north. So nasa northern BC kami. So talagang makikita nyo, ito pakita ko sa inyo guys So yun, kung nakikita nyo, talagang madilim na madilim, makulimlim, at saka talagang balot na balot ng yelo, pati mga sakyan. Yung iba nga, di na umaandar yung mga sakyan dito dahil yung mga battery nila hindi na nagsisipagana dahil sobrang lamig. Kaya dito importante rin na meron kayong booster or black heater. Kasi napaka common na yung mga sakyan dito hindi na umaandar. Lalo na yung mga segunda mano, yung mga second hand na sasakyan kasi may maraming mga kababayan natin na bago pa lang dito bumibili ng mga second hand na sasakyan. Okay, yun din na yung advice ko, pero siguraduhin nyo lang na maganda pa yung quality kasi minsan marami ring mga naloloko alam mo yung maganda yung sasakyan sa panlabas, tapos kahit sabihin mo i-check mo may mechanic okay, pero biglang hindi mo rin masabi, biglang nasisira rin kaagad. So ayun, kaya yun, sa mga papunta pa lang dito
at mga nagbabalak na pumunta ng Canada, i-check nyo kung depende rin kung sa anong province nyo, check nyo kung ano yung weather condition dyan pag winter, o ano yung mga nararapat na dapat i-prepare nyo. Kasi kung sa Northern BC kayo katulad namin dito sa Dawson Creek, talagang super lamig. Ano siya, hindi siya yung winter lang. Ano siya, talagang notorious talaga yung lamig dito, umaabot ng negative 40 pa plus. Kaya ayun. Ayun, may mga parts din naman kasi ng Canada na wala rin masyadong snow. Yung weather nila nasa ano lang, pinakamalamig siguro nila mga baka nasa negative 5 lang or 0 degrees ganun. Dito iba, para ka na rin nasa Alaska. Kulang na lang mag-Eskimo tayo dito yung parang damit Eskimo yung talagang ano. Kaya ganun. So yun lang, share ko lang sa inyo. Actually, pauwi na ako ngayon. Dito na ako sa parking space. Hindi na ako nakapag-video kayo na kasi nagmamadali ako. Hinatid ko yung anak ko sa bahay, sa school, galing bahay. Tapos nagmamadali ako pumunta ng clinic para, alam mo yun, hindi tayo malate. And then, ayun, tsaka kung nakapansin nyo guys, no, boses ilong ako. Boses ilong. So, yun, medyo isipod hindi maganda yung pakaramdam. Ganito talaga pag pag nag-change yung weather, yung katawan nyo rin para nag-a-adapt. So, naninibago, kaya uso rin yung mga not feeling well na mga condition pag winter, tapos biglang mamaya mag-shift na naman ng summer, alam mo yun. So, ganoon talaga, pero tayo enjoy. Pero guys, sa totoo lang, hindi sa nagreklamo ako sa weather, but actually I'm thankful kasi masaya ako sa naranasan namin dito na mga nag-immigrate, kasi at least naranasan namin yung 4 seasons talaga. Actually, bata pa ako, yun talagang gusto ko yung 4 seasons na na weather. Yung ma-feel mo yung winter, summer, and fall, and spring. Alam mo yun? So, kaya yun, okay yung ganun na at least every season. Parang kumbaga mayroon kang nilulook forward na panahon. So, let's say example, mag-winter na. So, prepare mo na yung mga jacket mo, yung mga winter clothes. Tapos, biglang, mag-spring na. So, dahan-dahan ka na naman na change ng outfit na, alam mo yun, yung medyo light panglamig lang. Like example, yung mga sweater, mga ganon, or light jackets. Tapos, pag summer, yun. So, yun, paglabasan ng mga tao, ang dami mga activities niyan. Nagka-camping, nag-road trip. Yan, ako mahilig din ako sa road trip guys, no. So, ayun, so kung sa mga nakakapanood nito, again, bago lang yung channel ko, hindi pa ako ganun kagaling mag-vlog at mag-video. Ano ba tawag ito? Hindi pa ako kasing professional katulad na iba na baguhan ko pa lang talaga. So kaya pasensya na kung medyo hindi ganun kaganda yung pagkuha ko ng video, pero sa lahat ng mga nakapanood ito guys, sana suportahan nyo yung channel ko and Aquino Fam in Canada. Sana suportahan nyo at don't forget to subscribe, like, and hit the notification button para naman dun sa mga nagnanais na magkaroon ng mga ideas kung paano ba ang pamumuhay dito sa Canada at ano ba yung mga day-to-day namin na binabahagi dito sa buhay namin. At least baka hindi ko naman sinasabi na may mapupulutan kayong aral sa lahat ng mga sinasabi ko, pero at least baka meron ng mga tagpi-tagpi dun sa mga sinishare ko na baka meron kayong makuhang idea na makakatulong sa inyo. Kaya ayun. So siguro guys, dito na lang siguro muna at I'll see you next time. Again guys, please support my channel and don't forget to hit the subscribe, like, and notification button, and I'll see you in the next round. Mabuhay po kayong lahat.